Welcome to Sitio Bangungot. Ito ang channel na maghahatid sa inyo ng mga kwentong kababalaghang mula sa mga totoong taong nagpapadala ng kanya-kanya nilang kwento hango sa tunay nilang mga karanasan. At syempre, narito pa rin ang inyong likod upang magbigay buhay sa mga kwentong ito. Ngayong araw, halina't samahan niyo akong pakinggan ang ating letter sender for today na tawagin na lamang daw natin bilang Glenn. Ano nga ba ang kababalaghang bumabalot sa isang bangin sa Benguet na siyang di umano ay naglagay sa kanilang magbabarkada sa bingit ng kapahamakan sa kalagitnaan ng kanilang biyahe? Simulan na natin ang kanyang kwento. Magandang gabi po sa lahat ng mga kapwa ko tagapakinig dito sa Sitio Bangungot. Lalong-lalo na po sa ating paboritong narrator dito sa YouTube. Please call me Glenn, 29 years old, isang medtech po mula dito sa Angeles City, Pampanga. Mula po nang magsimula akong makinig ng mga kwento dito sa mga channel nyo, Sir Jupiter, ay gusto ko na talagang i-share sa inyo yung karanasang nangyari sa amin ng mga kaibigan ko pagkatapos ng graduation namin nung college. I think mga around 2014 yun. Isang buwan pagkatapos akong sagutin ng babaeng nililigawan ko. Ang aking first and true love na itago na lang po natin sa pangalang Mylene. The truth is, laking lola po kasi ako. Nung bata pa ako at nagtatrabaho pa sa abroad ang parehong parents ko, ay ang Lola Belinda ko na po ang siyang nag-aruga sa akin at naging kasama ko hanggang magbinata ako. Umuwi lang po siya sa probinsya nila sa Benguet nung nagkasakit siya sa baga at kailangan niya pong malayo sa polusyon dito sa syudad. Kaya naman, nang sagutin ako ni Mylene, ay naisipan ko na po siyang dalhin sa Benguet at ipakilala sa aking lola. Yun nga lang, hindi namin inasahan ang magiging experience namin doon. Hindi naman po yun ang first time na dinalaw ko si Lola sa Benguet, Sir Jupiter. Kaya lang ang huling punta ko pa po yata doon ay nung 5 taong gulang pa lang ako. And I was 20 years old na po yata that time, kaya medyo hindi na po talaga ako pamilyar sa lugar. Bukod pa ron, medyo mahirap po ang signal doon sa lugar ni na Lola, kaya wala rin po siyang phone or anything na pwede naming gamitin para makapag-communicate sa isa't isa. Ang meron lang po ako noon ay yung direction mula sa mami ko na nasa abroad pa rin ng mga panahong yun. Ganun pa man, inilaban pa rin namin ang pagpunta doon. Bedridden na si Lola noon, Sir Jupiter, at any moment po ay pwede na siyang kunin sa amin. Kaya gusto ko talagang makadalaw sa kanya at gusto kong maipakilala sa kanya si Mylene. Although nang malaman ng mga kaibigan namin yung plano naming pagbabakasyon sa probinsya, naisipan po nilang sumama sa amin. Umayag naman ako, lalo na yung isa sa mga kaibigan namin, si Tyrone, ay nag-offer po na gamitin na lang daw namin pauwi sa probinsya yung Jeep Wrangler na bigay sa kanya ng daddy niya bilang graduation gift. Bali, 4 kaming bumiyahe noon. Ako, si Mylene, si Tyrone,
tsaka yung kakambal niyang si Tyra. Hindi ako sigurado kung tama pero sa pagkakatanda ko ay mga more or less 3 oras po ang naging biyahe namin bago kami nakarating sa Benguet. Hindi ko na sasabihin yung eksaktong lugar kung saan pero medyo liblib yung banda kina Lola eh. Magubat o mapuno talaga ang dadaanan bago ka makapunta sa kanila. Pero okay lang naman yon since kaunting sakripisyo lang naman yun para makita ko ang lola ko. Sinunod naman namin yung direksyon sa akin, Mami, Sir Jupiter, pero hindi ko alam kung bakit parang naliligaw pa rin yata kami. Ang alam ko talaga noon, malapit na kami doon sa sityo ni na Lola Belinda. Kaya lang, paglusot namin doon sa isang parang mapunong kalsada, Sir Jupiter, doon na kami napadpad sa isang makipot na daan na katabi ng isang malaking bangin. Ang taas pa naman ho ng bangin na yun, tapos napansin naming halos walang dumadaan doon bukod sa amin. Parang hindi ko natatanda ang dinaanan namin to dati Napakamot pa ho ako sa ulo noon habang inaalala kung dinaanan ba namin ni Lola yung bangin na yun nung nagpunta kami rito. Kaya lang ay hindi ko naman matandaan. Sabagay kasi 5 taong gulang pa lang naman kasi ako noon. So sinabihan ko na lang noon si Tyrone na magpatuloy sa pagdadrive at mag-ingat na lang kasi nakakatakot nga yung dinadaanan namin. Baka hukako, mahulog kami doon. Imposibleng makahingi po agad kami ng tulong. Medyo inabot na kami ng dapit hapon noon sa daan, Sir Jupiter. Nagkukulay kahel na po yung langit at nakikita naming papalubog na talaga ang araw. Hindi na ako sure kung anong oras yun, Sir Jupiter, kasi for some reason parang ayaw nang gumana ng mga phone namin. Bigla kaming nawalan ng signal, tapos iba-iba na yung oras ng mga cellphone naming 4. Doon pa lang medyo nagtataka na kami. Ang akala naman namin, baka signal lang, kaya nagkakaganon yung mga phones namin. Hindi naman ho namin naisip agad na baka umpisa na pala yun ng kababalaghang nagsisimula ng mangyari sa amin ng mga sandaling iyon. Nagpatuloy lang kami sa pagtahak dun sa paakyat na daang yun, Sir Jupiter, hanggang sa maya-maya. Bigla na lang po kaming tumirik sa kalagitnaan ng biyahe namin. Anak ng titing? Nahampas ni Tyrone yung manibela dahil sa sobrang inis nun, Sir Jupiter. Mainitin kasi talaga ang ulo ng kaibigan kong yon, kaya ako na po ang nag-volunteer na bumaba para tingnan kung ano bang naging problema ng makina. Pagkababa ko pa lang ng sasakyan, nakaramdam na agad ako ng lamig ng paligid. Napayakap pa nga ako sa sarili ko Inisip ko na lang, normal lang yun dahil nga nasa Benguet kami. Malamig naman talaga ako dun kaya naglakad na ako papunta dun sa harap ng sasakyan. Kaya lang hindi pa man lumilipas ang ilang saglit, Sir Jupiter, nakarinig na ako ng sunod-sunod na mga sit-sit. Napalingon tuloy ako dun sa mga barkada kong nasa loob ng sasakyan. Hindi naman kasi tinted yung bintana noon kaya nakikita ko pa rin sila mula sa labas. Nakita kong
Nagkwekwentuhan naman yung tatlo sa loob. Walang isa man lang sa kanila ang nakatingin sa akin, kaya malamang ay hindi sila yung sumisitsit. Nung ikalawang beses na talagang may sumitsit sa akin, dun na po ako nagpalinga-linga sa paligid. Sumigaw pa ako ng, "Sino nandyan?" Kaya lang, wala namang sumagot. Kita ko yung mga mayayabong na puno sa ibabaw ng ulunan namin na parang tumitiklop, Sir Jupiter, at humaharang dun sa langit. Kaya unti-unti po lalong dumilim ang paligid. Lalo ring lumakas ang simoy ng hangin, kaya nagsimula na rin akong makaramdam ng kaba. Tapos, paglingon ko ulit pabalik dun sa sasakyan, Sir Jupiter, nakita kong kaunti na lang po ay mahuhulog na yun sa bangin. Kasama ang mga kaibigan kong nasa loob na nang mga sandaling yun ay parang walang kaalam-alam sa nangyayari. Nagtatawanan pa sila sa loob. Parang hindi nila nararamdamang unti-unting nahuhulog yung sasakyan namin, kaya dali-dali akong nagtatakbo, tapos hinarangan ko ng bato yung likod ng mga gulong para hindi yun tuluyang mahulog. Sobrang kaba ko nun. Mabuti na lang huminto sa unti-unting paggulong yung sasakyan. Nung masigurado ko nang hindi na ngayon naandar ulit, sinubukan kong buksan yung passenger side. Kaya lang dun ko na lamang nakalak pala yung pintuan. Susubukan ko sana ulit buksan yun dahil nagkamali lang ako. Pero nung hahawakan ko na sana yung handle ng pinto, bigla na lang umabante yung sasakyan. Kitang-kita ko, Sir Jupiter, na hindi hawak ni Tyrone yung manibela. Nakaharap din siya dun sa likod at nakikipagkwentuhan dun sa dalawang babae. Kaya sigurado akong hindi niya rin naman ginalaw ang kahit na ano dun sa sasakyan para umandar yun. Dun na ako kinabahan. Parang iba na to. Kako noon sa sarili ko. Kinatok ko ng malakas yung pinto, Sir Jupiter, kaya lang wala pa ring reaksyon yung mga nasa loob. Para bang hindi nila ako naririnig, kaya nagsimula na rin akong magsisigaw. Paulit-ulit ko silang tinatawag. Sinisigawan ko silang buksan na kako nila yung pintuan, pero wala talaga silang imik. Hindi nila ako pinapansin. Parang hindi ako nakikita ng mga barkada kong nasa loob ng sasakyan. Lalo na namang lumakas ang ihip ng hangin. Triple na ang lamig noon kumpara kanina. Sa totoo lang para na nga akong mabibingi dahil animo hinahampas ng hangin yung loob ng tenga ko. Kulang na lang din ay mabunot na yung mayayabong na dahon ng puno dahil sa malabag yung lakas ng hampas noon. Pagkatapos, Sir Jupiter, naramdaman ko parang may nakatayo sa likuran ko. Parang may nakatitig sa akin. Unti-unting lumalapit dahil naririnig ko ang paisa-isa at mararahang hakbang niya sa medyo mabatong lupang yon. Hindi ako makagalaw. Parang bigla akong naistatwa dahil nagsimula ng magtayuan ang bawat hibla ng buhok ko sa katawan mula sa batok.
Yung ulo ko ho noon parang biglang nakapal at lumaki. Tumitibok-tibok na rin yung sentido ko ng mga sandaling yon at gustuhin ko mang lumingon ay hindi ko magawa. Hanggang sa maya-maya pa nga ho, bigla ko nalang narinig na may humahagikik sa likuran ko. Doon na talaga ako kinilabutan ng husto, Sir Jupiter. Para na akong mahihimatay sa lakas ng kalabog ng dibdib ko. Hindi ko alam kung lilingon ba ako o tatakbo. Parang nabablangko na ho ang utak ko. Pero nang bigla na lang itong bumulong dito mismo sa tapat ng kaliwang tenga ko, Sir Jupiter, tapos naramdaman kong gumapang sa balat ko yung parang mahahabang hibla ng buhok ng kung sino mang nilalang na nandoon sa likod ko ng mga sandaling yun. Hindi ko na talaga napigilan ang reflexes ko. Tumakbo na ako papunta doon sa kabilang side ng sasakyan at yun naman ang sinubukan kong buksan. Uy! Papasukin niyo na ako, tulungan niyo ako! Dahil sa ginawa kong yun, Sir Jupiter, ngayon ay magkatapat na kami ng nilalang na kanina lang po ay bumubulong sa akin. Sabihin niyo nang may sayad ako o sabog ako ng mga panahong yun tulad ng nakuha kong komento mula sa mga pinagkwentuhan ko ng karanasang to. Pero alam ko talaga kung ano yung nakita ko. Hindi ako pwedeng magkamali. Isa yung nilalang na malaki ang pangangatawan, Sir Jupiter. Mahaba ang kulay gintong buhok pero ang balat niya kulay abo. Kitang-kita ko rin yung mga nakaguhit na animo kulay itim na ugat sa balat niya, pati na rin ho yung bungang aniyang humahati halos sa ulo niya. Nakangisi siya sa akin, Sir Jupiter. Tapos yung kamay niya, ikinakampay niya na parang inaaya niya akong sumama sa kanya habang itinuturo niya yung bangin na nandun lang sa likod niya. Takot na takot ako noon, Sir Jupiter. Lalo akong nangalampag para lang makapasok ako sa loob ng sasakyan, kaya lang talagang hindi ako naririnig o napapansin man lang ng mga kabarkada ko sa loob. Tulo na ho noon ang luha ko. Para na akong mahihimatay sa takot, lalo na nang mapansin kong unti-unti na namang humakbang yung nilalang. Bawat hakbang niya pakiramdam ko, yumayanig ang lupa. Parang anumang sandali nun, magagawa niya kaming ihulog dun sa bangin. Mabuti na lang po, biglang bumukas yung pintuan ng sasakyan tapos bigla kaming nagkagulatan ni Tyrone. Oh pare, anong ginagawa mo dyan? Nandun ka kanina. Pero hindi na ako sumagot sa tanong niya. Sumampa na lang ako ulit dun sa sasakyan, saka ako hingal na napahawak sa dibdib ko. Tinanong ako ni Maylene kung ano raw ba ang nangyari sa akin. Kanina pa raw sila nagtataka kung bakit nakatayo lang ako dun sa harap ng sasakyan. Nakatalikod lang daw ako at hindi gumagalaw dun kanina pa simula nung bumaba ako. Doon naman ho biglang napakunot ang noo ko. Ikinuwento ko sa kanila na kanina pa ako katok ng katok pero hindi ako makapasok. Tapos saka ko binanggit sa kanila yung mga nangyari sa akin kanina dun sa labas. Lamya, mukhang naiengkanto pa yata tayo ah. Sa sinabing yun ni Tyrone, pati yung dalawang babae, natakot na.
Sinubukan niya na noong paandarin ng paandarin yung sasakyan at sa wakas, pagkatapos ng ilang attempts, nagawa rin po namin yung i-start. Ang problema nga lang namin, hindi naman yun pwedeng paandarin ng mabilis dahil baka mahulog kami sa bangin. Lalo pa nga po't tumidilim na talaga ang paligid. Hindi dahil paggabi na noon, kundi dahil bawat parteng dinadaanan namin, bigla na lang pong nagyuyukuan yung matataas na puno na para bang hinaharangan ng mga ito ang daraanan namin. Grabe yun, Sir Jupiter. Hindi ko ma-explain kung gaano katinding takot, kaba at pangingilabot ang nararamdaman namin habang tinatahak namin yung matarik na daang yun na katabing-katabi lang ng bangin. Para kaming nasa horror movie, Sir Jupiter. Hanggang sa nakita kong pati si Tyrone pinagpapawisan na ng malamig habang nang mamaneho. Nanlalaki na rin ho ang mata niya at halatang nanginginig ang buong katawan kahit na hindi naman siya nagsasalita. Kaya tinanong ko siya, "Pare, anong problema?" Bigla na lang niya akong nilingon, Sir Jupiter. Bakas po ang takot sa mukha ng kaibigan ko. Hindi ko malilimutan ang hitsura ng yun habang sinasabi niya sa akin ang mga katagang, "Pare, wala yata tayong preno." Doon biglang bumagsak ang balikat ko. Hindi ko alam kung masusuka ba ako noon o ano, pero parang nag-shutdown na lang bigla ang utak ko. Nagsisigawan na sina Maylene at Tyra dun sa likod namin at pareho na silang umiiyak. Halata ko ring natataranta na si Tyrone pero sinusubukan niya pa ring pakalmahin ang kanyang sarili. Akala ko talaga noon, Sir Jupiter, yun na ang katapusan namin. Akala ko ho, mamamatay na kaming lahat. Sobrang bilis talaga ng pangyayari. Basta ang huling natatandaan ko lang po ay nung biglang lumitaw ulit yung engkanto sa harapan namin tapos nakarinig kami ng isang malakas na kalabog. The next thing we knew, umuusok na ang harapan ng sasakyan namin at nanlalabo na ang paningin ko habang yung mga kasama ko hindi ko na maaninag. Hindi ko alam kung paanong paggising ko po ay nakita ko na lang ang sarili ko na nasa isang parang maliit na clinic, Sir Jupiter. May gasa na yung noo ko dahil humampas daw yun dun sa harapan ng sasakyan namin habang sina Tyrone, Tyra at Maylene naman. Sa kabutihang palad ay wala pong malalang tama bukod sa gasgas sa siko ni Tyrone. Ako lang kasi ang hindi naka-seatbelt noon. Kaya nung bigla raw po kaming bumunggo sa isang malaking puno, ako yung napuruhan. Madaling-madali ho akong umuwi noon sa bahay ni Lola Belinda, kaya lang masamang balita ang sumalubong sa akin noon. Di ko na ho inabutan ng buhay ang lola ko, Sir Jupiter. Nung dumating kami doon, wala na siya. Kaya sobrang lungkot ko at hindi ko na rin nagawa pang ipakilala sa kanya si Maylene. Pagkatapos kasi noon, Sir Jupiter, sa hindi ko pa rin maintindihang dahilan, nakipag-break na rin sa akin si Maylene. Tapos nagpaalam silang tatlo ni na Tyrone at Tyra na uuwi na pabalik ng Pampanga. Takang-taka po talaga ako noon kaya pagbalik ko galing sa probinsya, kinausap ko agad si Maylene kung anong naging problema namin at bakit bigla na lang niya akong hiniwalayan.
Kaya lang, hindi naman siya sumagot. Tinawanan niya lang ako. Ganon din sina Tyrone at Tyra, Sir Jupiter. Parang hindi na sila yung mga kaibigan ko. Bigla nila akong iniwasan. Sa isang iglap, yung 4 na taong pinagsamahan namin sa college, bigla nilang ibinasura ng walang dahilan. Hanggang sa nabalitaan ko na lang, Sir Jupiter, nabuntis daw ni Tyrone si Mylene. Habang si Tyra naman, ayun, bumalik ng Benguet at doon naghanap ng boyfriend. Pakiramdam ko talaga, Sir Jupiter, hindi sa aksidenteng yun natapos ang kababalaghang bumabalot sa bangin na yun. Dahil bago po ako umalis noon sa probinsya, nasabi sa akin ng pinsan ko na usap-usapan nga raw talagang may engkantong nagbabantay doon sa bangin na yon. Pakiramdam ko may kinalaman yun kung bakit biglang nagbago ang samahan naming 4. Sa tingin niyo po ba maaaring hindi na tunay na mga tao yung mga kasama ko pagkatapos naming maaksidente? May isang albularyo po kasing nakapagsabi sa akin noon na may posibilidad daw na baka nakipagpalit lang ng katawan sa mga kaibigan ko yung mga engkantong naninirahan dun sa bangin na yon. Naniniwala ako sa kanya. Kahit na marami po ang nagsasabi sa akin na hindi lang daw ako makamove on kay Mylene, kaya kung ano-anong kwento ang iniimbento ko. Itinatanggi na rin kasi nilang 3 na totoong nangyari sa amin yun sa Benguet. Sinasabi pa ni Tyrone sa iba na ibinenta lang daw niya yung sasakyan niya at hindi totoong bumangga yun sa puno. Sabi pa nila, nagsisinungaling lang daw ako. Pero sa maniwala man po kayo o sa hindi, nagsasabi talaga ako ng totoo. Salamat, Sir Jupiter, sa pagbasa nitong kwento ko sa channel niyo. Maraming salamat po. Maraming salamat din po sa mga tagapakinig. Hanggang dito na lamang po ang aking kwento. At ngayon naman, pakinggan natin ang isa pang nakakapanindig balahibong kwento na marahil ang iba sa inyo ay hindi pa naririnig. Bagsik ng nagampalang bingil. Hello po, Sir Jupiter. Ako po si Alfred, 28 years old, ng Kalinga Province. Nagtatrabaho bilang isang bantay gubat o forest ranger dito sa probinsya namin. Sa linya ng trabaho ko, maraming beses ko nang nasaksihan kung gaano katigas ang ulo at kagahaman ng mga tao. Kapasawayang madalas humahantong sa kapahamakan ng kanilang mga sarili at maging ng kanilang mga mahal sa buhay. Opo, kasama na roon ang mas matitinding epekto ng bagyo dahil sa pagkasira
ng kalikasan. Pero kasama rin doon ang kapahamakang dulot ng paggambala sa mga nilalang na naninirahan sa kalikasan. Marami na akong nakitang mga ganitong nilalang, Sir Jupiter. Subalit ang isa sa laysay ko ngayon ay tungkol sa ikwento ng aking lolo Paeng sa aming magpipinsan. Ang tungkol sa lamang lupang kung tawagin ay bingil at kung paano nito pinalayas ang dating naging amo ni Lolo. Binatilyo pa lang si Lolo nang una niyang masaksihan kung paano umatake ang bingil. Isinama po siya noon ng kanyang tatay sa pangangaso sa pusod ng gubat. Sila po ng isa pang binatilyo ang nagpaiwan sa ginawa nilang kampo. Habang ang mga tatay naman nila pati ang iba pang mga kasama ang lumakad para mangaso. Balak po nilang magpalipas ng gabi doon kasi maraming mga hayop ang mas aktibo sa dilim. Payapa lang daw po silang nagkwekwentuhan noon, Sir Jupiter. Ngunit nagulat na lang sila nang may mga nagsusumigaw sa di kalayuan. Ilang minuto pa, natanaw na po nilang nagtatakbuhan ang mga mangangaso papalapit sa kampo. Mukhang hindi makalakad ng maayos yung isa sa mga mangangaso kasi akay-akay na ito ng kanyang kasama. "Takbo, pabalik sa baryo! Huwag na kayong magtanong! Takbo!" May ilang metro pa lang ang layo mula sa kanila, sinisigawan na sila ng tatay ni Lolo. Kahit nagtataka, mabilis namang nagsitayuan sina Lolo at ang isa pang binatilyo, saka nagsimulang tumakbo. Mabuti na lang at bilog ang buwan noon, kaya natatanaw pa nila ang daanan pabalik ng baryo. Ilang sandali pa po biglang pumailan lang ang isang malakas ngunit garalgal na hiyaw sa gubat. Agad kumabog ang puso ni Lolo, kaya siya napalingon sa likod. Natanaw niya ang nagtatakbuhang mga mangangasong nakasunod sa kanila, ngunit natanaw din niya ang isang kakaibang figurang nakatayo sa ibabaw ng isang malaking bato. Aninong hugis ng napakapayat na tao at nagniningning ang dilaw na mga mata sa gitna ng dilim. Muli itong humiyaw na nagdulot ng matinding kilabot sa lahat. Lalo pa nilang binilisan ng pagtalilis. Subalit, sadyang mahirap tumakbo sa kakahuyan kahit maliwanag ang buwan. Narinig na lang nila na sumigaw ang isa pang kasama na nilingon naman ni Lolo Paeng. Hindi niya nakita kung ano ang nangyari. Ngunit natanaw na lang niyang nakasubsob ang sumigaw sa damuhan, tapos tumatakbo ang kung anumang pabalik sa ibabaw ng malaking bato. Sinakluluhan naman ng tatay ni Lolo Paeng ang natumba at saka inakay. Huling nakita ni Lolo noong gabing yun ang dilaw na mga matang nakatitig sa kanila. Nakabalik po sila ng baryo, subalit sadyang masama ang lagay ng dalawang nadali ng sinasabing bingil. Ang tataas ng lagnat, nangangatal, namumula ang mga balat, at napakaraming pantal-pantal sa katawan. Paglipas ng ilang araw, natuklap ang balat sa iba't ibang bahagi ng katawan ng mga ito. Nilabasan ng maraming nana at unti-unting naaagnas ang mga laman. Nakakikilabot marinig ang palahaw ng mga mangangasong na hawakan ng bingil, Sir Jupiter. Bukod kasi sa pisikal na karamdaman,
napupundi na rin ang kalusugan ng kanilang pag-iisip. Ganun daw talaga ang epekto kapag madampian ka lang ng bingil. Hanggang sa tuluyan na silang pumanaw dahil hindi magawang lunasan ng albularyo ang kanilang karamdaman. At sa kasamaang palad, hindi po ito ang naging huling engkwentro ni Lolo Paeng sa bingil. Lumipas ang mga taon. Hindi na po ulit nagparamdam ang bingil. Kaya naging kampante ang karamihan sa mga taga roon at baka wala na ito sa bundok. Gayunpaman mahigpit ang bili ng albularyong maaaring nagalit lang ang bingil noon kasi nagambala ng mga mangangaso ang pinamamahayan niyang bahagi ng gubat. Dapat pa ring mag-ingat ang mga tao at palaging igalang ang kalikasan. Dekada 70 po nang mapasama si Lolo Paeng sa isang grupo ng mga mangtrotrosong inupahan ng isang negosyanteng taga Maynila. Niyaya siya ng bagong lipat nilang kapitbahay na si Torio na siya namang katiwala ng nasabing negosyante. Desperado na po kasi si Lolo noon, Sir Jupiter, kasi may asawa't isang anak na. Gusto niya ng dagdag na pangkabuhayan maliban sa sinasakang maliit na lupa. Kaya pinipilit na lang niyang maniwalang wala na ang bingil sa mga kagubatan para lang mawala ang pag-aalinlangan na tumuloy sa bagong trabaho. Medyo malayo na po sa baryo ang pinagdalhan sa kanya ni Torio. Nagtungo sila sa bukana ng isang gubat na may mangilan-ngilang puno ng saging at may nakaabang na malaking truck. Naglakad ng ilang minuto hanggang sa may marating silang 4 na kubo. Doon, naghihintay sa kanila ang negosyanteng tawagin na lang nating si Mr. De Guzman at 7 pa na mga mangtotroso. Kinutuban po agad si Lolo na iligal ang pangtotroso ni na Mr. De Guzman kasi doon sila sa kasukalan ng gubat mamumutol ng puno. Pero hindi na lang po siya nagsalita sa ngalan ng dagdag na kita. Aminado naman po siyang pinagsisihan niya ang naging pasya, lalo na't nalagay sa alanganin ang kanyang buhay. Nagsimula po sila agad, Sir Jupiter. Maghapong puro tunog ng chainsaw ang umuugong sa kakahuyan at pagbagsak ng mga putol na puno. Binubuhat nila ang mga troso papunta sa truck. Kapag nakarami na sila, pagkatapos ng ilang araw, tsaka ibabiyahe ang mga troso papuntang Maynila. Kinagabihan doon sila nagpahinga sa mga nakahandang kubo. Sabi kasi ni Mr. De Guzman, ilang araw silang magtatagal sa kakahuyan para makarami. Kinabukasan maaga pong nagsimula ang grupo, Sir Jupiter. Subalit, narinig na lang ni Lolo na pinagsabihan ni Torio ang 2 sa mga mangtotrosong kasama nila. Lalamya daw kasi ang kilos na parang nanghihina habang nagtatrabaho. Sabi naman ng mga ito para raw silang nilalagnat at bahagyang nahihirapang huminga. Kahit uminom na sila ng gamot sa lagnat na nasa first aid kit, bagay na ikinainis naman ni Mr. De Guzman kasi nagpapalusot lang daw ang mga ito. Si Lolo na may bahagya ng kinakabahan, Sir Jupiter.
Masyado kasing biglaan ang pagsama ng pakiramdam ng dalawa nilang kasama. Kahit malusog naman ang mga ito noong nagdaang araw. Lumapit naman si Torio at itinanong kung bakit parang di maipinta ang itsura ni Lolo Paeng. Hindi ko alam, pre, pero hindi ako mapalagay eh. Bigla na lang akong kinabahan, tapos naisip kong baka nasa paligid ang bingil. Anong bingil ba yung sinasabi mo, Paeng? Masyado ka napapaniwala sa mga kwentong bahaya na yan. Hindi totoo yung mga ganyang lamang lupa, pre. Baka nalamigan lang talaga siguro yung mga kasama natin, kaya nagkasakit. Ayaw ng gulo ni Lolo, kaya hindi na lang siya nakipagtalo kay Torio. Isa pa, hindi naman siya sigurado kung bingil nga ba ang dahilan kung bakit nagkasakit ang mga kasama nila. Lumipas ang maghapon at patuloy ang panghihina ng dalawang nagkasakit, Sir Jupiter. Pagkatapos ng tanghalian, pinagpahinga na lang muna sila ni Mr. De Guzman, bagamat halatang naiinis ang negosyante. Sumapit ang ikalawang gabi nila sa kakahuyan. Nagising po si Lolo ng madaling araw at lumabas ng tinutulugang kubo para umihi. Walang buwan, kaya't flashlight lang ang nagbibigay liwanag kay Lolo Paeng. Tahimik din ang paligid. Dahilan kung bakit malinaw niyang naririnig ang tunog ng mga kuliglig. Papasok na sana siya pabalik ng tinutuluyan nang may narinig siyang kaluskos mula sa may kabilang kubo. Napalingon si Lolo at mabilis na tinutukan ng flashlight ang pinagmumulan ng kaluskos. Figura ng isang payat na tao lang ang natanaw niyang tumatakbo papunta sa kasukalan ng gubat. Napakabilis nito kaya't hindi niya nakita ng maayos ang itsura o kahit ang suot na damit man lamang. Bumalik si Lolo sa kubo nila ni Torio. Agad ginising ang kaibigan at ikinuwento ang nakita. Kahit pupungas-pungas pa, tumayo naman si Torio para puntahan ang sinasabi ni Lolo Paeng. Napapamura pa ito dahil sa panggigising ng kasama. Subalit, natigilan ang dalawa nang makitang nakabukas ang pinto ng kubong tinutukoy ni Lolo. Pinanglawan ito ng flashlight ni Lolo. Tapos nakita nilang may mga bakas papasok at palabas ng pinto. Doon na lalong kinabahan si Lolo Paeng, lalo pa nang mapansing may bahid ng dugo at nana ang mga bakas. Pumasok naman si Torio sa kubo at sinalat sa noo ang mga mangdotrosong natutulog. Kumpirmadong nilalagnat ang mga ito. Nawala ang antok ng lalaki at lalong napamura dahil sa natuklasan. Hindi na nakatulog ulit sina Lolo Paeng at Torio noon, Sir Jupiter. Parehong nag-aalala para sa mawawalang kita at sa kanilang kaligtasan si Lolo. Balak na po niya noon na magpaalam kay Mr. De Guzman at kunin na lang ang bayad sa 2 araw na tinarbaho niya. Samantalang alalang-alala naman si Torio at baka mapurnada ang kanilang operasyon sa kakahuyan dahil sa pagkakasakit ng mga mantotroso. Hindi na rin niya napigil ang sariling magtanong kay Lolo tungkol sa bingil matapos maalala ang kakaibang mga bakas ng paa.
Totoo ang bingil, paring Toryo. Sabi sa mga kwentong bayan, sinasalakay nito ang mga bagong saltang tribo na balak magtayo ng pamayanan sa isang lupain. Nang hahabol tapos magkakaroon ka ng matinding karamdaman kapag nadampian ka lang ng anumang bahagi ng katawan nito. Sa naengkwentro ko naman nung bata pa ako, mukhang sinasalakay din nito ang mga taong gagambala sa kanilang teritoryo, gaya na lang ng mga mangtutroso at mga ngaso. Hindi pa rin naniniwala si Toryo sa isinalaysay ni Lolo. Bagamat walang maisagot kapag tinatanong kung ano sa tingin niya ang mga kakaibang bakas. Doon pa lang kasi, sigurado na si Lolo na bakas ng bingil yun dahil sa bahid ng dugo at nana. Pagkasikat ng araw, agad kinausap ni Toryo ang kanilang amo tungkol sa dalawa pang nagkasakit na tauhan. Gaya ng inaasahan, nagkasalubong ang kilay ni Mr. De Guzman. Kasi hindi pwedeng mapurnada ang kanyang negosyo kahit ipakita pa nila Lolo sa kanya ang kakaibang mga bakas. Hindi pa rin ito matitinag. Toryo, matagal na kitang katiwala. Ngayon mo pa ba ako bibiguin? Kung ayaw magsitrabaho ng mga yan, maghanap ka ng papalit ora mismo. Tatanggalin ko sila at hindi ko babayaran ang mga araw na natrabaho na nila. Ikaw naman, Paeng, kabago-bago mo kung ano-anong pinagsasasabi mo. Wala nang bingil sa panahon ngayon at kung meron man, pati tikimin ko yan ng bala ng pistola ko. Natigilan si Toryo at Lolo sa mga sinabi ng negosyante. Magsasalita pa sana ang amo pero biglang tumakbo papalapit ang isa sa mga mangdotroso. Sinabi nitong malubha na ang lagay ng mga naunang nagkasakit noong nakaraang araw. Agad namang sumugod sina Lolo kasama si Mr. De Guzman sa kubo noong dalawa at nanlaki ang kanilang mga mata sa nakita. Nagmistulang litsyon ng 2 tauhan dahil sa pula ng kanilang balat. Puno ng mga pantal-pantal at butlig-butlig, tapos halos matabunan na ng nana ang buong katawan. Hindi na rin makagalaw at makapagsalita ng maayos ang mga ito dahil sa pananakit ng kalamnan. Inutos ni Mr. De Guzman huwag munang lapitan ng mga may sakit at baka mahawa ang iba pang malulusog. Pinagdiinan din niyang bilisan ang pagputol ng mga puno noong araw na yon para makarami bago nila dalhin ang mga may sakit sa bayan pagdating ng hapon. Animo yumuusok na sa galit ang negosyante, kaya sumunod na lang sina Lolo lalo pat may baril ito. Pinilit nilang makaputol ng maraming puno at binubuhat ito papunta ng truck. Ni hindi na sila halos nagpapahinga buong hapon. Pagsapit ng dapit hapon, naganda na ang grupo para umalis, Sir Jupiter. Ang kaso, bigla pong umulan ng napakalakas. Mahihirapang bumiyahe ang malaking sasakyan, kaya naman sinabi ng kanilang amo na magsibalik muna sila sa kani-kanilang mga kubo. Tumambay muna sa loob ng nag-iisang kubo sina Lolo, Toryo at Mr. De Guzman. Wala silang kibuan kasi halatang mainit talaga ang ulo ng negosyante. Wala silang ibang ingay na naririnig kundi ang lagaslas ng malakas na ulan at ugong ng hangin. Hanggang sa may narinig silang isang malakas na hiyaw ng isa sa kanilang mga kasama. Mabilis na tumayo si Lolo Paeng at binuksan ang pinto.
Sumalubong sa kanya ang malakas na ulan, ngunit naulinigan niyang parang may tumatakbo sa basang lupa. Nagpalinga-linga siya at naaninag sa makulimlim na paligid ang isang taong tumatakbo papuntang gubat. Natigilan si Lolo nang mapansing gula-gulanit ang suot ng payat na tao. Namalaya na lang niyang nasa likod na pala niya sina Torrio at Mr. De Guzman, at nakita rin nila ang tumatakbo. Sunod na lang na narinig ni Lolo ang pagkasa ng baril ng kanyang amo na sinundan ng isang putok. Nakita nilang napahinto ang tumatakbo, bagamat hindi naman ito natumba. Hindi nila matukoy kung tinamaan ba ito o hindi. Subalit tuluyang nanginig hanggang buto si Lolo Paeng nang lumingon ito sa kanila, at natanaw niya ang nagniningning nitong dilaw na mga mata. Hindi makakilos ang tatlo dahil sa kilabot, Sir Jupiter. Namalaya na lang ni Lolo na tumatakbo na papalapit sa kanila ang bingil ng garalgal itong humiyaw. Mabilis na hinila ni Lolo sina Torrio at Mr. De Guzman papasok ng kubo. Kinandado ang pinto at sinarang maigi ang mga bintana. Dinigna ng bawat isa ang kalabog ng kani-kanyang puso dahil sa takot. Wala ring nagsasalita dahil kapwa nila inaabangan ang paglapit ng halimaw. Bagamat nag-aabang, animoy lumipad pa rin ang kanilang mga kaluluwa nang biglang may kumalampag sa pinto ng kubo. Inihanda ni Mr. De Guzman ang kanyang pistola, ngunit pinigilan siya ni Lolo dahil hindi naman tinatablan ng bala o patalimang bingil. Nagtanong naman ang negosyante kung ano ba ang dapat gawin para mapatay o mapigilan ang nasabing halimaw. Kailangan magsagawa tayo ng isang ritual at magtayo ng isang sangasang o dambana. Ang problema lang natin, wala tayong kasamang albularyo, babaylan o kahit sinong may alam sa gagamiting dasal. Kaya mas mabuti pa, tumakas na lang tayo, sir. Walang tigil sa pangangalampag ang bingil sa pinto habang nagpapaliwanag si Lolo. Sabi naman ni Mr. De Guzman, hindi pwedeng basta lang sila umalis nang hindi napupuksa ang halimaw kasi hindi sila makababalik doon para magtroso. Kaya kinumbinsi niya si Lolo na gawin ang ritual at babayaran niya ito ng malaki. Napahugot ng malalim na buntong hininga si Lolo Paeng, Sir Jupiter, bago sumang-ayon sa alok ng kanilang amo. Pinaliwanag niya ng maigi ang mga gagawin sa ritual at anong maaaring mangyari kung pumalpak. Pagkatapos, dahan-dahang lumabas ng kubo ang tatlo sa pamamagitan ng bintana sa bandang likod. Maingat na lumakad papunta sa kabilang kubong may 4 pang malulusog na tauhan. Subalit, naabutan na lang nilang hindi mapalagay ang dalawa sa mga ito kasi nahawakan ng halimaw ang mga kasama at nagkasakit. Ito pala ang dahilan kung bakit napasigaw sila nang dumating ang bingil. Sang-ayon sa sabi ni Lolo, pinagandaan ni Mr. De Guzman ng isang pirasong damit at mga itak ang mga tauhan. Pinagdala rin niya sina Torrio ng flashlight, kalderong ginagamit nila sa pagluluto, at ilang pirasong kawayan. Pagkatapos, dahan-dahang lumakad sina Mr. De Guzman, Lolo, Torrio, at isa sa mga kasamang ligtas pa. Nag-iingat na hindi sila mamamalayan ng bingil.
Subalit bigla na lang pong humiyaw ulit ng malakas ang halimaw. Napalingon ang tatlo at nakita nilang tumatakbo na ito ilang metro mula sa kanila. Nakaunat ang mga kamay at tanaw ni Lolo ang katawan nitong balot ng dugo, nana at natuklap na mga laman. Kumaripas ang tatlo bago naghiwalay ng landas ng sumuong sa may kakahuyan. Dumiretso si Lolo Paeng at yung isang kasama papunta sa mangilan-ngilang puno ng saging. Mabilis nilang sinimulang putulin ang katawan ng isang puno gamit ang itak. Si Torio na may patuloy na hinahabol ng bingil. Natatanaw ni Lolo na pinipilit ng lalaking makalayo pang hindi siya mahawakan ng halimaw. Opo, mabilis ang bingil. Pero umuulan pa rin at nagpapaikot-ikot din si Torio sa kakahuyan, kaya't nalilito ang humahabol. Nang maputol na ang katawan ng saging, mabilis itong sinutan ng damit ni Lolo at nilagyan ng kaldero sa ulo. Pinupukpok nila ang kaldero upang makalikha ng ingay. Nang marinig ito ni Torio, mabilis ang tumakbo papunta sa nakatayong pinutol na puno ng saging. Mabilis namang nakasunod sa kanya ang halimaw. Bago pa man makalapit si Torio ay pinaputukan na ng baril ni Mr. De Guzman ang puno ng saging. Sumigaw ng napakalakas ang bingil bago ito biglang naglaho sa gitna ng kakahuyan. Bigla ring natumba si Torio at nawalan ng malay. Tutulungan sana ng isa pang kasama si Torio. Subalit pinigilan ito ni Lolo Paeng. Sa halip sinabihan niya itong tumakbo na pabalik ng kubo. Ayaw pa sana nito, ngunit biglang bumangon si Torio at kumikislap na ang naninilaw nitong mga mata. Humiyaw sa boses ng bingil ang lalaki. Kaya naman napatakbo na sina Lolo, Mr. De Guzman at ang isa pang kasama pabalik ng kubo. Abot-abot ang pag-aalala ng kanilang kasamang naiwang nagbantay sa may sakit. Lalo pa itong nabahala nang makitang hindi nakasama ni na Lolo si Torio nang makabalik. Subalit hindi na ito pinakinggan ng tatlo at mabilis na ikinandado ang pinto at sinara ang mga bintana. Sir, tatapatin ko na kayo. Dito na yata tayo magkakaproblema. Dapat kasi sa isang babaylan sasapi ang bingil. Pero dahil wala tayong kasamang babaylan, kay Torio ito sumanib. Nagulantang naman ang lahat ng pagkalabog ang tila tugon ni Torio sa labas. Naghuhumiyaw din ito habang kinakalampag ang pinto at mga dingding. Sumiksik naman ang mga nasa loob sa dingding na katapat ng pinto. Biglang tumahimik ang paligid. Hindi na rin umuulan. Kaya tanging kabado na mga puso na lang nilang kanilang naririnig. Nang walang ano-ano'y biglang nawasak ang bintana sa kaliwa ng kubo at inilusot ng may sapi na si Torio ang kanyang katawan hanggang baywang. Pilit niyang inaabot ang mga nasa loob at nagawang hablutin ang kamay ng isa sa kanila. Nagsitakbuhan sina Lolo, Mr. De Guzman at isa pang kasama ang papalabas. Inutos ng negosyante na dumiretso na sila sa truck. Habang sinusuong ang maputik na kakahuyan, hindi naman tumitigil sa paghabol ang bingil na nasa katawan ni Torio. Maya't maya itong binabaril ng negosyante. Mapabagal man lang ng kahit kaunti. Nang marating nila ang truck, hinagis ng amo kay Lolo ang susi ng sasakyan habang nakamata pa rin sa humahabol. Sumampa si Lolo sa driver's seat at agad pinaandar ang sasakyan. Ilang metro pa ang layo ng halimaw nang huling makita ni Lolo. Sumampa na rin si Mr. De Guzman.
Ngunit nang sasakay na sana ang isa pa nilang kasama, bigla itong hinablot ng nakalapit ng halimaw. Napasigaw pa ang negosyante sa galit habang magkakasunod na pinagbabaril ang bingil na nasa katawan pa rin ni Torio. Hindi pa man naisasara ang pinto sa passenger seat, pinatakbo na ni Lolo ang sasakyan at napaiyak dahil sa sinapit ng mga naiwang kasama. Pinalipas pa ni Mr. De Guzman ng mahigit 1 linggo bago sila bumalik sa nasabing kakahuyan. May kasama na raw silang babaylan noon para may pangdepensa sila kung sakaling naroroon pa ang bingil. Subalit, wala na silang halimaw na naabutan, Sir Jupiter. Naagnas na katawan na lang ng kanilang mga kasama ang kanilang nadatnan. Pati na ang katawan ni Torio natadtad ng bala. Nakulong po si Mr. De Guzman dahil sa kasong illegal logging at pagpatay kay Torio, Sir Jupiter. Bagamat alam namin ang totoong nangyari, nasa katawan kasi ng kanyang katiwala ang mga bala ng kanyang pistola. Si Lolo naman piniling mangkontento na lang sa pagsasaka kahit hindi madali ang buhay. Mahigpit niyang habilin sa akin na huwag gambalain ang mga naninirahan sa kalikasan. Bingil man ito, hayop, o kahit ang mga halaman. Lumaki ako sa kanyang pangaral na walang naidudulot na maganda ang pagkagahaman ng tao. Sa mga tagapakinig naman, alam kong may iilan sa inyong hindi maniniwala sa kwento ko o hindi maniniwala sa mga bingil at iba pang elemento. Subalit sinasabi ko sa inyo, totoo ang bagsik ng naabusong kalikasan. Kaya sana, mahalin natin ang mundong nagbibigay sa atin ng buhay. Hanggang dito na lang po, Sir Jupiter. Maraming salamat sa pagkakataong maibahagi ang kwento ni Lolo Paeng. Hanggang sa muli, Alfred ng Kalinga Province. At ngayon naman, narito na ang shoutout portion. Shoutout kay Raymond Dante Tagalikod, Elsie Camille Tagalikod, Power of Love Glenn, Pet Hugs TV, Yen Pamposa, Ken Jeric Lamsis, shoutout din Mary Grace Popioco, Joseph Popioco, Jeneline Sagrado at kay Juan. Basahin naman natin ang ilan sa mga magagandang komento mula kay Pet Hugs TV at Alondra Nasido. Sabi ni Pet Hugs TV, always waiting sa new upload. Sarap kasi makinig habang nagtatrabaho. Sa Bluetooth headset lang, sapat na para sa maghapong pakikinig. Thank you sa pagbibigay ng magaganda at kapanapanabik na mga kwento sa lahat ng inyong channel. Sabi naman ni Alondra, hello po, shout out po mula kay Alondra Nasido ng Bulacan. Sobrang gaganda po ng mga story na nilalabas nyo. Hindi na po kumpleto ang araw ko pag hindi ako nakakapakinig ng mga story nyo simula umaga hanggang gabi. Sobra pong nakakalibang habang gumagawa ng mga gawaing bahay. Di ko namamalayan, tapos na ang gawain ko. Thank you and God bless and more power. Sityo Bangungot. Sa mga hindi po nabanggit, sa susunod na lang po, huwag niyo pong kalimutang mag-reply sa ating shoutout box na nasa comment section para ma-shoutout ang inyong mga pangalan. Muli po mula sa bumubuo ng Sityo Bangungot. Ito po ang inyong lingkod, Jupiter Torres. Nagpapasalamat.